May bagong pasabog ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay, at ang buong bansa ay talagang namang magugulantang. Ano nga ba ito? Pag-usapan po natin. So, what's up guys? This is me, I'm back. At ito nga po, mayroon po tayong mainit-init na balita ngayon, no? Na marami ang iiyak, marami din po ang matutuwa, mga sangkay. Pero, karangalan po ito ng ating bansa, sa totoo lang. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.58 million subscribers. So, kung gusto nyo mapabilang sa tuloy-tuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, kasi, eto mga sangkay, ang balita. Ito ay bagong-bagong balita ngayon. President Marcos, kinumpirma daw po na ang Pilipinas or Philippines set to take ASEAN chairmanship in 2026. Ulitin ko, President Marcos confirms Philippines set to take ASEAN chairmanship in 2026. Nako, mga sangkay. Akala ko ba, itong si BBM, inaayawan na ngayon ng international. Pero bakit ito? Mga sangkay, mukhang si BBM pa po ang mamumuno sa ano na to, ASEAN by 2026. Kita nyo yan, mga sangkay? Di ba? Bakit kaya nagtitiwala itong mga kapwa ni BBM leader no sa Asia, no, na siya ang mamuno, no, at mag-lead sa isang summit dito sa ating bansa, itong ASEAN chairmanship in 2026. Ano ang ibig sabihin na ito? 'Di ba? Well, ako may own opinion. Nakita naman po natin, and I'm sure itong international tinitingnan naman po nila, mga sangkay, kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa. At nakita naman nila ang pagpupursige ni BBM na labanan itong malalang korupsyon na for the first time may kaisa-isang pangulo na tumayo para po talagang naman dikdikin itong matinding problema sa korupsyon sa Pilipinas. 'Di ba? Matagal na po kasi ito, mga sangkay. Ayon po dito, President Marcos Jr. has confirmed that the Philippines will assume the chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations in 2026, taking over the hosting duties originally assigned to Myanmar, which deferred its turn due to political instability. Ayan, mga sangkay, klaro ha? The announcement comes at a time when China is expanding its presence in the West Philippine Sea. Nako, shoutout ka pala sa mga pro-China dyan. Yung mga, ako to be honest, gandang-ganda ako sa China. Ako, nakapunta na ako sa China. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, kung mayroon akong nakitang pinakamagandang bansa na napuntahan ko, o kahit hindi ko pa napuntahan, pero may idea na ako, mga sangkay, China po yun no? China yung nakita kong most modern, most advanced na bansa. Nasa 2025 tayo, sila ay nasa like something like 2050 or 2060 na. Yung ganong klaseng ka-advanced when it comes to technology. Pero guys, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, iba yung ano natin dyan. Iba yung pagtanggap natin dyan. Hindi po tayo pabor sa ginagawa ng China dyan na expansion nila. 'Di ba? Mga sangkay, hindi po tayo dyan papayag na mangingialam ang China sa teritoryo natin. Ngayon, ayon po dito, itong announcement comes at a time when China is expanding its presence in the West Philippine Sea and ASEAN is strengthening economic ties with Beijing through new trade agreements that could shape the region's security and economic environment.
One of the key developments during the 47th ASEAN plenary in Kuala Lumpur was the signing of the ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Okay, mga sangkay. Talagang ano ngayon ang China kasi, ano ba tawag dito? Maliban po sa gusto nila magkaroon talaga ng matinding influence sa buong mundo, tanggapin po natin ang katotohanan na pagdating po sa ekonomiya nila, no? Nag-e-expand po sila. At ngayon, nagpapang-abot na po ito sa ibang mga bansa. Kita nyo yan, mga sangkay. No? Pero, gaya nga ng sinasabi ko, hindi po pwede, no, na ang Pilipinas, papayag na lamang po na babasta-bastahin na lang ng China porket ganito ang kanilang influence ngayon sa ibang mga bansa. Talagang nakikipag-anuhan sila, nakikipagsabayan sila ngayon sa West countries when it comes to business. Kaya nga mga sangkay, di ba, nagkaroon po ng trade war ang China at Amerika. Kasi nga po, ang Amerika, nakita din po talaga nila na ang China, grabe ang development ngayon. Ang technology po nila, malala na po talaga mga sangkay na, kumbaga, hindi ko alam kung kaya pang arukin ng Amerika yan. Pero ayun na nga, ang problema lamang po natin dito mga sanggay, kasi yung West Philippine Sea, kumbaga pinapakialaman ng China, which is hindi na po dapat. Kaya nga lang, mga sangkay, anong magagawa natin? Kasi, di ba, nagkaroon po ng last administration, parang naging malambot po ang Pilipinas. Nakipagtropahan kasi sa China, which is wala naman pong problema. Pero ang naging mali lang, mga sangkay, kasi parang naabuso po tayo sa part na yun. Biruin mo, habang tropa tayo ng China, nag-i-expand po sila doon, nagpapatayo ng mga estruktura, tapos sasabihin pa po nila na, bakit kayo galit na galit sa China? Mas maraming ang expansion ang ginawa nitong Vietnam. Ibang usapan yun. Ang Vietnam nakikipag-usap sa atin. Ang China, bigla na lang natin malalaman, may mga tinaniw na doon. At saka ang Vietnam, hindi pumupunta dito sa may sa atin, sa West Philippine Sea. Yung China, di ba, sa buong South China Sea, gusto pa nila i-occupy pati pa po yung West Philippine Sea. So, ito po yung matinding development ngayon, mga sangkay. Sabi pa nga dito, in his speech at the plenary, Marcos said, Philippines is committed to making ASEAN a driver of growth and the force for stability. He added, ASEAN must remain relevant to our people by turning commitments into outcomes that improves lives. He reaffirmed the country's commitment to ASEAN Vision 2045, describing the upcoming chairmanship as a chance to push for practical cooperation that benefits the region. Ngayon, mga sangkay, sa kabila po yan, sa kabila po ng influence ngayon ng China sa mga bansa na malalapit sa atin, mga sangkay, ang Pilipinas ang mag-host, no? Ang Pilipinas po ang ginawang mamumuno dito sa isang grupo ng mga bansa na malalapit po dito sa ating bayan. Marcos also underscored ASEAN centrality as stabilizing force in the Indo-Pacific and stressed the importance of upholding international law. Sabi po niya, mga sangkay, we must remain steadfast in our shared commitment to a rules-based international order. He said, citing the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement as central to the Philippines' legal position on maritime security. At tayo nga po kanina sa balita, mga sangkay, mukhang dinutdot ni BBM yung China sa ASEAN sa isa pong malakihang pagpupulong, mga sangkay, no? Talagang siniseryoso ni BBM na hindi na po pwedeng may maagaw pa sa mga teritoryo natin kasi last administration talagang may mga may mga posisyon tayo na nawala.
And I remember, panahon po ni Pinoy, mga sangkay, may naagaw na nga po. Ito po yung Scarborough. Napasok po ng China. Pagdating po ni PRRD, napasok pa po yung ibang mga lugar ng sa West Philippine Sea. Then, yung sa part ng Scarborough Shoal, mga sangkay, masyado pong nagkaroon ng presensya ang China dyan. So ngayon, si BBM, ayaw na po niyang mangyari yan, mga sangkay. So, ngayon, isa po itong malaking balita kasi nga po, pinapalabas po ng, 'di ba? Pinapalabas po ng mga DDS na wala nang naniniwala kay BBM sa international. Kita nyo, tingnan nyo po yung mga komento ng mga DDS. Billions na naman pondo for hosting the event. Gastos na naman. Siyempre, pag makapagkakaperahan ng mga contractors, go lang ng go. Ha? Tatagal pa kaya siya hanggang 2026? Ay, nako po, ewan ko sa inyo. Pambihira. Matagal na pong nananawagan ng mga DDS na matatanggal na daw si BBM. Pero hanggang ngayon, 2025 na wala pa rin, di ba? Bawi tayo, boss. Huwag din natin sila isama sa picture. Di natin sila bati. Kung aabutin pa niya ang 2026, aba, kala mo naman talaga, di nga kayo sumasama sa rally. Di ba? Makaano kayo, pero di naman sila sumasama sa rally ng mga DDS para patanggalin si BBM. Puro lang sila Facebook, comment. Anak ng toko. Alam nyo, kayong mga DDS, para masuportahan ninyo ang inyong mga pangarap na matanggal si BBM, sumama kayo sa rally. Hindi yung anak ng toko, puro kayong ngak-ngak, wala naman. Hindi nyo nga sinuportahan si Kiko Barzaga. Ayun tuloy. Umuwi tuloy ng maaga nung nagparali kayo. Nagparali siya. Diba? Mga pulpul talaga. So, ayun, iiyak yung mga DDS dito sa balitang to. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat mong lahat. God bless everyone.